Habang nangingisda kami, napadpad kami sa isang misteryosong isla na ito. Ah, may tuta oh! Di, parang may tao dito sa unahan. Paldo! Nakapag-decide kasi kami na mangisda kagabi. Hindi pa tayo sigurado kung madaming mahuhuli kasi medyo mailap ngayon yung mga isda, pre. Medyo mailap kasi yung mga isda ngayon. Kaya talagang paswertihan na lang pag nakahuli tayo. Hindi kasi sa lahat ng paghila may sumasabi. Minsan meron, minsan wala. Dami, paldo. Pero sa lahat ng klase ng paglaot, ito talaga ang pinaka-iniiwasan namin sa lahat. Ay, naabot na kami ng ulan! Lumalakas na kasi yung alon sa pwesto namin. Kaya nakapag-decide kami na lumipat ng pwesto. Kaso sa paglipat namin, hindi namin inaasahan na mapapadpad kami sa isla na ito. Ah, may tuta oh! Punta mo doon sa tuta! Sa pagtabi namin, may nahagip yung flashlight naming mga aso. Kung makikita nyo pre, talagang napakaganda na itong mga tuta na ito. Maganda, boy. Unang kita namin dito, 4 na peraso lang ito. Kaso sa ilalim pala nitong kuweba na to, nagtatago yung pamilya nito. Pumasok dito. Medyo maliit kasi yung butas, kaya di ako pumasok sa loob. Bale, itong malaking butas na to, may isa pa tong butas sa gilid. Siguro itong bato na to, may papasok pa to sa loob, parang kuweba ganun. Tinesting din namin ipasok itong camera, kaso nga lang pre, di talaga Hindi kaya. kaya boy, malalim talaga. Sa kakahanap namin ng lagusan na itong butas na ito, napadpad kami sa abandonadong CR na ito. Pero ano pala to, CR? Napansin din namin na may balete sa likod na itong CR na ito. Tara dito. Nakakapanlaw nga, pumarito kayo. Hindi, parang may tao dito sa unahan. Kung makikita nyo pre, wala naman talaga halos kakaiba dito. At kahit ilang beses nating ulitin, talagang normal lang ito. Hindi ako sigurado kung nakikita nyo. Hindi na kasi bago sa amin yung mga ganitong pangyayari. Etong lugar na to, di talaga namin to alam. Napadpad lang kami dito kasi nangingisda kami. Di kasi talaga namin kabisado etong isla na ito. Kaya di na kami nagtataka pag may nasagap yung camera namin kakaiba. Maya-maya lang sa paglakbay namin, nadaanan namin etong gagamba na ito. Laking gagamba. Akala talaga namin kanina, napakalaki na netong gagamba na ito. Di kasi namin inaasahan na nasa pinakataas pala netong bundok na ito yung hinahanap namin. Ganda pala ng gagamba sa tabing dagat. At saka pala pre, sa mga mahilig maglaro dyan, nasa comment section lang po yung link natin. Mag-PM lang kayo sa akin pre pag natalo kayo, tapos ibabalik ko po yung pinandeposit nyo. Basta 100 pesos lang ha, usapan yan. Pag lumampas, bala kayo. Galing. Paano nagkagagamba dito, no? Ang taas na ito, pre. Tingnan nyo, paligid. Talagang napakahiwaga nga pre na itong isla na ito. Talagang di namin nakalain na napakadaming gagamba dito. Ang kulay, oh. Taas ang pwesto. Bale, ito na pre yung pinakalas na gagambang makikita natin. Oh, ano? Dahil mamaya sasabak na tayo sa isang pinakamatinding pagsubok. Siyempre, hindi kaya. Nagsimula na nga kami sa pagbiyahe papunta sa pinakahuling stage natin. Papasukin kasi natin yung misteryosong bahay. Pre, ito yung nag-iisang bahay dito sa gitna na itong dagat na to. May abandonadong bahay kasi dito pre sa gitna nitong dagat. Kaya naisipan namin na magpalipas ng gabi dito. Nakakatakot no, haunted house yan. Sa totoo lang pre, ako lang talaga yung nagpupumilit na umakyat dito. Dahil lahat ng kasama ko ayaw talagang pasukin na itong bahay na ito. Huwag kang tatakbo, baliw ako. Wala tayong tatakbuhan dito. Wala talaga kaming idea kung ano meron dito. Nagpauna muna kami ng camera para ma-check natin kung may tao sa loob. Wala kasi kaming alam sa history na itong bahay na ito. Basta ang bilin lang sa amin ng mga tao kanina, wag na wag daw kami magtatagal dito. Sa mga oras na to, wala talaga kaming idea kung sino pa yung iba naming kasama dito. Smilip ka. Hindi ako mag-stay dito kahit tumampo ka.